Gilas Pilipinas nung panahon ni Andre Blatch, mas malakas nga ba kesa sa Gilas Pilipinas natin ngayon? Mga Pinoy bowlers sa Japan B-League, matibay na. Sa naging interview ng former NBA superstar na si Dwight Howard sa dating naturalized player ng ating Gilas Pilipinas na si Andre Blatch, ay sinariwa nga nito ang kanyang hindi malilimutang karanasan bilang basketball player. Suot ang bandila ng Pilipinas. Taong 2014 nang nagsimulang maglaro si Andre Blatch para sa ating national team bilang isang naturalized player kasama yung mga PBA superstar. Ayon sa kanya ay napakasarap daw ng pakiramdam na mai-represent ang Pilipinas. Pinagmalaki din niya na kahit saan silang bansa mapunta ay palagi daw napupuno ng mga Pinoy basketball fans ang mga venue para suportahan sila sa kanilang mga laro. Nilabanan nila ang malalakas na koponan ng Greece at Italy, at kahit puro Pilipino ang kanyang mga kasama ay pinapahirapan daw nila yung kanilang mga nakakalaban. Kaya talagang napaka-espesyal daw para sa kanya ng mga Pilipino dahil sa pambihirang energy ng mga Pinoy basketball fans. Natalo pa daw ang mga fans ng mga NBA teams. At doon sa tanong kung mas malakas ba ang Gilas Pilipinas noon nung panahon ni Andre Blatch kesa sa Gilas Pilipinas natin ngayon, ay masasabi ko na para sa akin mas malakas yung ating Gilas Pilipinas ngayon dahil bukod sa matatangkad, mas matatangkad yung ating mga Gilas players, ay mas marami silang experience, especially sa international. Sa ibang balita mga kabasketball, kung may positibong epekto sa mga Pinoy bowlers ang tuloy-tuloy na paglakas ng Japan B-League dahil nga sa opportunity na naibibigay nito para sa ating mga kababayan bilang Asian imports, kung saan sumasahod sila ng malaking halaga kasabay ng magandang experience na makapaglaro sa isang high-level basketball league kung saan tatlo ang international imports at meron pang isang naturalized player or Asian import gaya nga nila Kai Soto at nila Dwight Ramos. Pero kung may magandang epekto ang tuloy-tuloy na pagtaas ng kompetisyon sa Japan B-League, ay may negatibo rin itong epekto para sa ilan nating kababayan na hindi na nga nakakuha ng kontrata ngayon sa Japan B-League gaya nila RJ Abarrientos at iba pa. Hindi kasi masyadong naging maganda yung performance ni RJ Abarrientos last season para sa kanyang koponan na posibleng naging rason ng kanyang pagkawala sa Japan B-League. Marami rin kasing mahuhusay na point guard ang Japan, kaya siguro nahirapan siyang makakuha ng kontrata sa isang Japan B-League team. Isang dahilan pa ay ang pagdagdag ng mga bansang pwedeng pagkuhanan ng mga Asian imports ng Japan B-League teams. Mula sa orihinal na 5 bansa na kinabibilangan ng China, Chinese Taipei, South Korea, Indonesia at Pilipinas, ay isinama na rin ng Japan B-League ang mga bansang Hong Kong, Macau, Mongolia, Singapore, Thailand, Vietnam at ang unang South Asian country na Lebanon, kung saan naglalaro ang isa sa pinakamahusay na point guard ngayon na si Wael Araqui dito nga sa Asia. Kaya dahil dyan ay masasabi ko na matibay na lang talaga ang mga magiging kalakaran para sa mga Pinoy bowlers natin dyan sa Japan B-League. Hanggang dyan mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.